narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, ipamalas mo, Diyos, ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipamalas mo, Diyos, ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin, Ama, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Purihin tao, Diyos. Sige, mahal-asambit tayo ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Purihin ka, Ama. Hallelujah. Glory to God. Aking hinihiling nga si Raymond na siya na magbukas sa panalangin. Yes, Lord. Sa magandang hapon po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Yes, Lord. Diyos, sa luma ng langit at lupa, ng mga kapatid sa iyo. Narito po ako mga linggo. Upang kami, O Diyos, sa langit. At nalalaman mo, Panginoon, ang aming kinain. Para sa po sa aming Lord, na kilala mo. Maging sa mga dito po namin kasama po dito, yung mga nasa kanila ng tahanan, nananalangin din, Lord, ang dito po sila. At gawain mo dito ay para sa iyo. Malulugod mo, Panginoon, ang mga salita mo na marinig o sa maligid. Pero mas kayo namin, Lord, sa gawa ng po, Diyos. Hallelujah. at kami ng pagpala nito. Malulugod mo po sa mga lugod, mga lugod na dito at tumatadala ng isa. Ay bigyan ko din sa kanyang karunungan, matalinihan na nanggagaling po at yung mga kapatid-kapatiran po namin, Lord, na nasa kanila yung mga tahanan ay balutang niwarin mo sila ng balang ng dugo at hindi sila magkuhan na virus na kumakalit sa Diyos. Ituwala ko po siya ang gawain ko sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Lord. Palapang natin ito. Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Ating bubuksan ng Biblia sa aklat ng Malakias, chapter 3. Ganito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak ni Jacob, ay hindi napapahama. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo lumilihis sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon niya. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Dahil may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog.
kayo sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sabay subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawiin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. At ang inyong puno ng ubas na parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa sapagkat kayo magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Okay. So tayo ay naharap ngayon sa isang sitwasyon na para bang lumalaganap ang kapangyarihan ng sama na sumisira sa lahat ng pinagkukunan ng tao ng mga pangangailangan at pumipigil sa kapaligiran sa anumang bagay na maaari makapagpaunlad sa kanya. Okay, tayo ay nagsasawalang bahala o nagkikibit balikat sa mga pangyayaring ito at marami sa atin ay nagtatanong at nagrereklamo. Bakit? Kasi nga hindi komportable ang sitwasyon ng ating bansa sa ngayon. So totoo lang, ay yung iba dyan ay masasabi natin init na sa ilang araw na siya ay nasa bahay lamang. Lalo tigit yung mga tao na may mga trabaho sa pabrika, yung mga tao na naghahanap buhay, no? Mga nagtitinda sa kalsada, nagtitinda sa palengke. Sila yung mga tao na na hindi mo talaga maabala dapat. Pero ngayon ay makikita natin na sila ay nasa kanilang mga tahanan na mapapansin natin kung ating susuriin, malaki ang nawawala sa kanila. Amen. Yung kita nila sa araw-araw ay masasabi natin na malaking kawalan sa bawat tao. Ngayon, ang tanong, bakit nangyayari ang ganitong bagay? Kasi nga, hindi namamalayan ng maraming tao na sa halip na ang focus natin ay sa Diyos at maging tapat tayo sa Diyos, ay nagiging abala tayo sa mga bagay na wala namang kaugnayan sa Diyos. Amen. At sa totoo lang, yung mga hanap buhay o resources ng bawat isa sa atin na pinagkukunan natin, pinanggagalingan ng lahat ng ating mga potensyal na kita, ay dapat sana ay naibabalik natin sa Diyos yung bahagi para sa Kanya. Kaya nga, sabi ng Panginoon dito, ay ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon ba, hindi ninanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Sa paano ka namin ninanakawan? Ang tanong ng tao ay sa pamamagitan ng ika-10 bahagi at sa mga handog. Ano ibig sabihin? Maraming tao sa panahon natin ngayon ay totoong iniwasan na ang Diyos, iniwasan na ang pagsamba, iniwasan na yung pagkakaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Para ano? Para yung kanyang paghahandog ay hindi na niya mapagtapatan o hindi na niya maibigay sa Diyos. Kasi nga malaking kawalan para sa kanila ang pabawasan pa yung kanilang mga kita. Amen? Kaya nga maraming tao ay hindi na talaga nagpapasya na pumaloob sa pagsamba sa Diyos kasi nga hindi nila maiiwasan na hindi sila dudukot sa kanilang bulsa, hindi sila makakaiwas na bawasan yung kanilang mga pinikita na pupwersa yung iba na pipilitan lamang na magbigay sa gawain na hindi nila namamalayan na yung kanilang ginagawa na yun ang magiging mitsa o simula ng paglaganap ng sumpa ng Diyos. Sabi ng Panginoon ay kayo'y aking isinumpa
Kaya nga sabi niya doon sa Malakias 3:10, sabi niya, subukan ninyong gawin ito, sabi niya, at tingnan niyo ngayon kung hindi bubuksan ko para sa inyo ang mga bintana ng langit. Malakias chapter 3, verse 10. Kung gagawin natin ito ng buong katapatan sa Panginoon, ang Diyos naman ay sagana rin naman sa kanyang pagkakaloob. Tandaan natin, sabi niya, bubuksan niya ang mga, ibig sabihin, hindi isang bintana lang, yung mga maraming bintana ang pwedeng buksan ng Panginoon para sa mga taong magtatapat sa Kanya. Kaya nga, ang laki ng problema ng ating bansa ngayon. Bakit? Kasi nga, una, hindi lamang sa pagtatapat, kundi makikita natin na ang maraming Pilipino sa panahon natin ngayon ay sumasamba pa rin sa mga rebulto at mga larawan. Yun yung isang malaking problema natin. Bagamat ang ating bansa ay makadiyos, ay yun, masasabi natin na hindi pa rin talaga totoong sa Diyos lumalapit ang marami. Kaya nga, hindi mapipigilan, nasabi niya, dito ng Panginoon kung magiging tapat tayo sa niya, sasawayin ang mananakmal, sasawayin ng Diyos ang mananakmal. No? At hindi nito kayang sirain, hindi nito masisira yung anumang bunga ng inyong lupain. Ibig sabihin, anumang negosyo meron ka, hindi yan mapapakailma ng gawa ng kaaway. Kaya sa panahon natin ngayon, nakikita ko yung katwiran ng Panginoon, marahil ay nagpaparamdam lamang ang Diyos sa ating bansa na bagamat tumatawag kayo sa akin, pero ibang Diyos ang inyong pinaglilingkuran. No? Ibang Diyos ang pinaglilingkuran ng maraming tao ngayon. Pero tumatawag sila sa Diyos. Ngayon, ito yung malaking problema ng mga tao na kung hindi lalapit ang tao ng totoo sa Diyos, ay maaaring pagkatapos nito ay may kasunod pa. No? Pagkatapos itong mga nangyayaring ito, maaaring may kasunod pa na mangyayari na mas lalong magpapalala sa sitwasyon ng ating bansa. Maaaring ngayon nakakahinga pa tayo, pero baka sa mga susunod na panahon, gaya ng minsan ay nababanggit natin sa pulpito, paano kaya kung ang oxygen mo, bibilhin mo? Paano kaya kung yung oxygen natin, yung air na hinihinga natin, ay kinakailangan nakatangke na, kinakailangan na yung buong bahay mo ay selyado para yung oxygen na hihingahin mo ay manggagaling lamang sa isang source. Na kapag lumabas ka ng bahay mo, hindi ka na makakahinga at mamamatay ka na. Paano nga kaya pagka ganon? So, yan ay kayang gawin ng Diyos. Lagi natin tatandaan, nasa Kanya yung kapangyarihan. Kaya nga sabi niya rito subukan rin yung gawin ito, kundi sawayin ko yung mananakmal at kailangan ay hindi niya kayang sirain ang bunga ng inyong lupain. Yun yung dapat na maintindihan ng maraming tao ngayon. Especially ng mga totoong Kristiyano. Yung mga totoong Kristiyano, para sa kanila, hindi na issue yung pagkakaloob, hindi na issue yung pagka-tithes. Hindi, wala na sa kanila kasi alam nila na yun ay bahagi nila para sa templo o bahay ng Panginoon. Kaya nga lang, ay napakaliit ng porsyento natin sa bilang ng totoong mga Pilipino, no? Napakaliit ng porsyento ng mga Kristiyano dito sa ating bansa. Iilan lamang ang mga totoong Kristiyano at yung iba nga na nagsasabing sila Kristiyano ay hindi pa magawang ibigay talaga ng totoo sa Diyos yung kanilang pagtatapat. Kaya pwede natin tanungin ang isa't isa, tapat ka ba sa Panginoon? Yung bang ginagawa mong pagsamba, paglilingkod ay may katapatan ba yan? Kung wala, ay manumbalik tayo sa Panginoon. Yun ang sabi niya, manumbalik kayo sa akin. At subukan ninyong gawin ito kung isasawayin ko ang mga mananakmal. Kasi kabilang sa mananakmal itong nangyayari sa atin na COVID-19. Isipin mo na nasaklawan niya yung lahat ng area ng ekonomiya ng ating bansa. No? Pati nga mga maliliit na driver ng isang tricycle o e-bike o kung ano man ay napigilan sa paghahanap buhay dahil lamang dyan sa COVID-19 na yan. Walang sino man tao ang
pinapayagan na lumipat ng iba't ibang lugar. So tayo ay magising sa katotohanan na ang Diyos ay nagpaparamdam sa atin. Hindi pa iyan, no? Napaka-simple pa lamang na nangyayari na yan. Pero kung tayo ay magmamatigas, kung tayo ay magsasawalang bahala sa katotohanan na iyan ay galaw na ng Diyos sa ating paligid, ay mas malala pa marahil ang mangyayari. Tandaan natin, yan ay kagagawa ng tao. Pero bakit nangyayari? Kasi nga, marahil yan ay may kapahintulutan na rin ng Panginoon para magising ng tao. Amen? Kasi kung yan ay hindi pinahintulutan ng Panginoon, sa simula pa lamang hindi mag-aano yan. Sa simula pa lamang hindi na yan makalalabas ng bansang China. Sa simula pa lamang isang tao pa lamang ang naapektuhan ay madidissolve na yung virus na yan. Pero dahil yan ay nangyayari worldwide, ika nga, ay makikita natin na yan ay may kapahintulutan na ng Panginoon. Kaya nga, kung hindi tayo manunumbalik sa Panginoon, mahihirapan ang ating bansa at magpapatuloy na tayo ay malagay sa panganib kapag tayo ay hindi naging sa pagsamba ng Panginoon. Ayan, tinutukoy dito ni Malapias ay hindi lamang pagtatides. Hindi lamang yung matapatan, kundi yung totoong pagsamba sa Panginoon. Yung totoong pagsamba sa Diyos ay napakahalaga para sa Diyos. Kaya nga hanggat maaari ay gumawa tayo ng hakbang na yung ating kanya-kanyang buhay, yung ating mga sarili ay mailapit natin sa Diyos ng totoo at maglingkod tayo sa Kanya ng totoo. Amen. Tandaan natin, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos kundi yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sabi nga doon sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, kinakailangan na mabago na yung ating puso. Maborn again yung ating puso, maborn again yung ating utak, maborn again yung ating bulsa, yung ating kamay. Amen? Maborn again yung pitaka ng kahit na sinong tao. Bakit? Kasi nga, kapag na-born again yan, no, ay magiging mas magaan para sa kanya na magtapat sa Panginoon. Hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa at maging sa kanyang pananalapi. So, ito yung nais ng Panginoon na makita natin. Ito yung tanging paraan na sinabi ng Biblia na kung gagawin natin ng may katapatan, sasawayin ng Diyos ang mananakmal at bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng kalangitan. Amen. At tayong lahat ay mananalangin sa hapon na ito. Pagpe-pray po natin mga kapatid, yung church, no, na nawa ay magpatuloy ang bawat mananampalataya sa pagsamba sa Panginoon kahit na sila ay nasa kanya-kanyang tahanan. Pangalawa, pagpe-pray po natin ang ating bansa na tayo ay makaligtas sa kamandag ng COVID-19. No? Pangatlo ay pagpe-pray po natin na sa mga darating na panahon ay hindi na makaranas ang ating bansa ng mga disasters na kagaya nito, mga kalamidad na gaya nito, na masasabi natin na sa mga susunod na panahon, nawa ay loobin ng Panginoon na ang buong bansang Pilipinas ay maging totoong Kristiyano sa mata ng Diyos. Pag-pray po natin yon. And then, pag-pray po natin yung ating kapaligiran, especially itong buong Southville 5A lang Kiwa, na walang sino man ang maapektuhan ng COVID-19. Bakit? Kasi po nakakatakot ang titigas po ng ulo ng mga tao sa paligid natin. Sinabi na huwag maglalapit-lapit, lapit-lapit pa rin. Sa karsada, gala ng gala mga kabataan. Marami pa rin ang makikita natin sumusuway sa panuntunan ng ating gobyerno. And then, marami po akong nakikita pagdating ng gabi, happy hour na, nagtatakbuhan pa mga kabataan. At sana, yung mga kilala ninyo mga kabataan na gano'n, sabihan ninyo ang magulang na
ingatan yung mga bata kasi once na merong nagkaroon ng infection na COVID-19, nakakaawa po tayo dito. Dikit-dikit po bahay natin. Nakakatakot po yan. So, isang magandang hapon sa bawat isa. At pag-pray po natin yung church, pag-pray po natin yung ating bansa, pag-pray po natin yung lahat ng kilala ninyo na maaaring sa ngayon ay nahihirapan na, walang supply ng pagkain, no? Walang pambili ng pagkain, ay mahirap na po yun. Kasi ilang araw na ang lumilipas na wala namang kita, walang hanap buhay, yung marami, wala silang resources. So, nakakahabag po na sila ay nasa bahay lang pero nagtititigan lang at walang makain. Mahirap po yung ganong kalagayan. Magkakaroon po ng tinatawag na kabuluhan. Mag-aalsa po yan. Bakit? Kasi nga, mamamatay sila sa gutom, hindi sa COVID. So, yun po yung magiging sitwasyon po ng ating bansa. Mahaba pa po yung ating lalakbayin. Hanggang April 14 po yung mandate o mandato ng ating Pangulo. At tayo po ngayon ay Marso 20 pa lamang. So, na halos 3 weeks pa. Halos 3 weeks pa po ang kinakailangan lumampas at mahaba po yung 3 weeks na yun para sa mga taong naiinig. Kaya po, dagdagan po natin yung ating panalangin at dagdagan po natin yung ating pakikisa sa ating gobyerno at higit sa lahat, dagdagan po natin yung ating pananampalataya sa Diyos na makatulong yung ating pananampalataya sa Diyos na itong COVID-19 na ito ay malusaw na sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Malusaw na ito hindi lamang sa ating bansa, kundi sa bawat bansa na naapektuhan nito upang yung bawat tao na nadapuan po ng infection na ito ng COVID-19 ay magkaroon pa ng pagkakataon, magkaroon pa ng chance na makatawag, makalapit at makapanumbalik sa Diyos. Amen. Okay, let's pray. Tayo po'y tumigit, tayo po'y manalangin. Bilang Ama, narito po kami namamagitan sa lahat ng pangyayari sa aming kapaligiran. Ano po yung sitwasyon ng aming bansa, ng bawat mamamayan ng bansang Pilipinas. Narito po kami sa bayan ng Bignang, Laguna at nandito po kami sa Baguio ng Iwang, O Diyos, na kung saan ay halos 40,000 mamamayan ang aming po kasalamuha sa lugar na ito. Sa dilang Diyos, nagpapasalamat po kami una sa lahat na ang aming pong bayan ng Bignang ay iyong iniingatan at kami ay inilalayo mo sa anumang uri ng infeksyon. Salamat po, O Diyos. Kaya po, Ama, dalangin din po namin na yung mga kalapitbayan po namin, yung aming buong bansa ay makalampas sa sitwasyong ganito na ang lahat ay nag-aalala, ang lahat ay nababagabag, ang lahat ay nangangamba na maaaring isa sa kanilang kasambahay, na maaaring isa sa kanilang kapamilya ay naapektuhan ng infection ng virus na ito ng COVID. Lord, dalangin po namin na ang bawat Pilipino, mananampalataya man o hindi, ay iyong proteksyonan sa infection na ito. Kaya po Lord, ngayon po lamang ay amin na po ito'y pinagpapasalamat. Gayun din po Ama, dalangin din po namin, O Diyos, ang buong bansang Pilipinas. Balutin mo ito, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. Ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesus ay patuloy na maranasan po namin sa aming buong bansa. Higit sa lahat, O Diyos, dalangin din po namin ang aming mahal na Presidente na nagmamahal sa kanyang mga mamamayan. Dalangin po namin na ang aming Presidente ay patuloy mong bigyan ng kalakasang pisikal, O Diyos. Bigyan mo po siya ng malusog na pangangatawan at patuloy na siya ay pagkalooban mo, O Diyos, ng karunungan upang ang kinakaharap po namin sitwasyon ay kanyang
magawaan, O Diyos, ng solusyon, o di kaya naman ay makahanap siya ng solusyon, O Diyos. Kaya po, Ama, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus, kahabagan mo po yung aming Presidente. Ngayon din po, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa maraming doktor, maraming nurse ng aming bansa. Ngayon din po sa iba't ibang bansa, O Diyos, na nagbibigay ng kanilang buhay, ng kanilang panahon upang makatulong sa paglunas ng infection na ito ng COVID-19. Lord, pagpalain mo po ang mga nurses, ang mga doktor na naglilingkod sa mga tao, binibigay nila yung kanilang buhay, yung kanilang sarili. Ingatan mo rin po, O Diyos, yung kanilang kalusugan at maging ang kanilang buong pamilya. At bilang Ama, dalangin po namin na sila'y iyong proteksyonan. Gayun din po, O Diyos, dalangin din po namin ang mga pinuno ng bawat bayan at baryo sa pangunguna ng aming mayor dito sa aming bayan. Lord, dalangin po namin na patuloy na sila ay makasumpong, makakita ng mga pananggalang para labanan ang gawa na ito ng infection ng COVID-19. Lord, salamat sapagkat na masisipag po yung mga pinuno ng bayan na pinagkaloob po sa amin, lalo tigit dito sa aming baryo ng Langkiwa. Salamat sapagkat binigyan mo kami ng pinuno na handang magpuyat, handang ibigay ang kanyang panahon para sa kanyang mga mamamayan. Salamat po sa iyo, O Diyos. Gayun din po, Ama, dalangin po namin ang lahat ng mananampalataya dito sa Langkiwa. Dalangin po namin na hindi mo sila pagpupulangin, O Diyos. Dalangin po namin na matugunan, Ama, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat ay sila, O Diyos, ay makaranas ng himala galing sa iyo. Yung himala na galing sa iyo, O Diyos, na kahit sabihin wala silang pananalapi, pero patuloy na hindi mo sila pinababayaan, O Diyos. Kahit wala silang pambili ng pagkain na andyan, patuloy na dumarating ang supply ng pagkain na galing sa iyo, Ama. Gayun din po, O Diyos, dalangin ko po na yung pananampalataya ng bawat isa po sa kanila ay patuloy mong patibayin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ama, dalangin din po namin yung maraming kabataan na amin pong naiibanghelyohan tuwing araw ng Miyerkules na ngayon po, O Diyos, ay napigilan dahil sa COVID-19. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, walang salita mo na naging binhi, na natanim sa kanilang mga puso, ang hindi magkakaroon ng resulta. Patuloy, O Diyos, na ang mga salita mo ay mamumunga sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan. At hahanapin kanila, O Diyos, hahanapin kanila sa kanilang pag-iisa, sa kanilang pag-stay sa kanilang mga tahanan. Lord, bubuksan nila ang kanilang mga Biblia at hanapin nila ang katotohanan ng iyong mga salita. Gayun din po, Ama, dalangin po namin ang mga kalapit bansa ng aming pong bansang Pilipinas. Lord, anumang bansa ito na naapektuhan ng COVID-19, gayun din po kung paano mo kami iniingatan at pinoproteksyonan. Gayun din po, O Diyos, ay proteksyonan mo rin po sila upang sila ay magkaroon din uli ng pagkakataon na makapanumbalik sa iyo. Ama, inaasahan po namin na ito ay iyong gagawin. Inaasahan po namin, O Diyos, na kahabagan mo ang bawat bansa na ito, bawat tao na ito na naapektuhan ng COVID-19. Gayun din po, Ama, dalangin din po namin ang bawat churches sa buong bansa na ito ng Pilipinas ay patuloy mong hihipuin ang iyong kapangyarihan na sila, O Diyos, ay magkakaroon din naman ng kanya-kanyang mga hakbang upang patuloy na mahikayat ang maraming tao na makapanumbalik sa iyo, O Diyos. Bigyan mo po kami ng karunungan, bigyan mo po kami ng pagkakataon na maisagawa ito lalo tigit sa panahon na ito, O Diyos, na hindi kami mahadlangan ng pag-stay po namin sa kanilang mga tahanan. Ama, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus, umaasa po ako na ang lahat ng nangyayaring ito ay matatapos din at minsan isang araw, Lord, bago dumating ang April 14, ay magiging maayos na ang lahat sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. We declare victory, we declare, Lord, freedom in Jesus' mighty name, Lord. Ang COVID-19 virus, Lord, sa pangalan ni Jesus ay titigil na
Sa pangalan po namin, Panginoong Sus, at sa kilos ng Banal na Espiritu, ang COVID-19 ay malulusaw in Jesus' mighty name. Lord, salamat po sa iyo sa pangalan po namin, Panginoong Sus. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, close na naman. Then let's